Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Conquering fear. Sa panahon natin ngayon, marami pong tao na punong-puno ng takot ang kanilang puso. At alam niyo po, ang pinanggagalingan po ng fear ay trauma. Ano ba yung trauma? Yung trauma po yung mga experiences natin na nasaktan tayo, nahirapan tayo, dumaan tayo sa isang mahirap na sitwasyon o katulad po ng mga pagsubok at problema. Kaya nadidevelop po yung fear, na mamagnify po yan sa puso ng tao. At higit sa lahat, nakokontrol nito yung buhay ng tao. Ngayon, bigyan ko lamang po kayo ng short lesson about fear. Unang-una po, ang fear po ay spirit. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. So, ibig sabihin, tinawag ng Biblia ng fear is spirit. So, lahat tayo meron yan. Lalo na yung mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos, nakaka-experience tayo palagi ng takot sa ating puso. At higit sa lahat, naapektuhan nito yung destinasyon ng ating buhay. Pangalawang katotohanan po, ang fear po ay kalagayan ng isipan kung saan tayo po ay madaling ma-divide dahil natatakot tayo, nadidistract tayo at naapektuhan nito yung ating ikinikilos. Kaya kung naalala niyo po sa Job chapter 3 verse 25, ganito po yung sinasabi ni Job. What I feared has come upon me, what I dreaded happened to me. Kung ano yung kinatatakutan ko, yun ang nangyari sa akin. Kasi alam niyo po yung fear, pwede niyang punuin ang inyong isipan ng mga bagay na magpapahirap sa inyo at yun ang magaganap sa inyong buhay. At malinaw po sa Romans chapter 8 verse 6, ano po bang sinasabi diyan? The mind of the flesh is death. But the mind controlled by the Spirit is life and peace. So, nasa isipan pala kadalasan yung problema natin. Pagka tayo po ay kontrolado ng fear sa ating po mga isipan, ang resulta po niyan ay death. At ang sabi naman, kung kontrolado ng espiritu yung ating pong isipan, ang resulta po niyan ay life and peace. So, linawin lang natin bakit kaya ang Panginoon nung sila'y naka-encounter ng storm kasama yung kanyang mga alagad, doon sa Mark chapter 4 verse 35 hanggang 40, ay nirebuke niya yung mga alagad sa kanila pong fear. Tandaan nyo, hindi lamang yung storm ang nirebuke ni Lord. Nirebuke din ni Lord yung kanyang mga disciples because of their fear. Kasi unang-una, itong mga disciples niya, mga Galileans naman ito nakatira sila doon sa tabi ng dagat. At yung posible naman na hindi sila nakaranas ng mga storms. At majority sa kanila, mangingisda. Pero pansinin nyo, pagka dumating po yung takot, walang pinipili. Hindi porke expert ka sa buhay, hindi ka na matatakot. Parang ganun po ang kalagayan ng mga disciples. Pero higit sa lahat, kasama nila si Jesus sa bangka. Kaya yung mga disciples, bagamat kasama na nila si Jesus for quite some time, pinasok pa rin ng takot yung kanilang puso't isipan. At ito po ang realidad ng fear. Kasi ang fear po, nagmamagnify yan pagka hindi mo nauunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At yan ang magdidikta ng iyong ikikilos. May isip nyo ba na sasabihin ng mga alagad na malulunod na sila samantalang kasama nila si Jesus? At mapapansin ninyo, nawawala yung disposisyon natin sa buhay pagka tayo po'y natatakot. Ang dami natin nagagawang mga maling desisyon. At ang nakakalungkot, nai-impact nito yung ating destiny. Kaya dapat madaig natin yung fear. Yun ang dahilan kung bakit po ni-rebuke ng Panginoong Jesus yung kanyang mga alagad. Kasi pag hindi nila madadaig, yung takot
sa mga pagkakataong katulad ng kanilang pinagdaanan, paano pa yung ibang mga sitwasyon sa buhay? At alam niyo naman po sa buhay na ito, maaaring kinatatakutan ninyo, problema sa kalusugan, no? Nakatanggap kayo ng hindi magandang medical report, no? Maaaring ang iisipan nyo ngayon yung problema ninyo financially o yung family problem ninyo, problema ninyo sa anak ninyo, sa asawa ninyo. Maaaring ang laman ng isip nyo ngayon yung problema ng mundo. Takot na takot tayo doon sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa ating bayan, mga digmaan, yung mga kalamidad at kung ano-ano pa. Ano po kaya? Hindi tayo payapa, hindi tayo maayos na makapaglingkod sa Diyos dahil nga yung ating isipan divided. Ano po? Kaya alam nyo, matutunan nating talunin ang takot sa ating mga puso. No? Kung magagawa natin yan, makaka-experience tayo ng breakthrough sa buhay na ito. Tandaan nyo, ano po, hindi lamang yung storm ang nirebuke ni Lord, nirebuke din niya yung mga disciples sa kanilang takot. Ano po? At unang-una, ito pong gusto kong isipin ninyo. Thank God. No? Kasi sabi ko nga po sa inyo, fear is a state of mind. Isipin mo lagi na kasama mo ang Diyos. Kahit saan ka pumunta, no? Tandaan mo kung ikaw ay born again child of God, nangako ang Diyos na sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwanan. He will never leave you nor forsake you. Think life. Lagi nating iisipin yung buhay. Ano po yung iba? Kasi kung mag-isip, laging negatibo. Parang yung mga alagad. No, nasa ilalim na ng tubig kaagad yung kanilang pananampalataya. No po, sa buhay na ito, huwag kayong negatibo. Mag-isip kayo ng mga masasayang bagay. Mag-isip kayo ng magagandang outcome na mga pangarap, kinabukasan ng inyong buhay. Ano po, kahit matanda na kayo, isipin ninyo na malakas pa kayo, magagawa nyo pa ito. No? Kung ikaw ay may sakit, isipin mo, hindi ako mananatili dito. Think life. No? Marami pa akong pwedeng gawin. Tandaan nyo, ang buhay ibinigay sa atin ng Diyos para ma-enjoy din natin habang pinaglilingkuran natin siya. Ano po? Ngayon, don't overthink. Huwag kayong masyadong sobra kung mag-isip. Ano po? Kasi alam niyo ba yung fear? Nami-meditate din yan. At nakakatakot pa pag mineditate mo palagi yung kinatatakutan mo. Yun ang mangyayari sa iyo. Pero kung i-meditate mo, mga pangako ng Diyos, sabi na Joshua chapter 1 verse 8, you will be prosperous and successful. Ano po? Doon mo ilagay yung isipan mo sa mga pangako ng Diyos. Ano po? At sabi nga rito, give God all your fears. Sabi sa Psalm 34 verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. So lahat ng kinatatakutan mo, bigay mo sa Diyos. Pagkatiwala mo sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, kailangan hanapin mo ang Diyos. Kapag ikaw ay natatakot, doon mo isumbong sa Kanya lahat itong mga bagay na kinatatakutan mo. At replace fear with the spirit of power, love, and sound mind. Kailangan manalig ka na ang Diyos kaya Kanyang i-deliver sa lahat ng iyong pinagdadaanang sitwasyon sa buhay. Kaya magpakalakas ka, punuin mo yung puso mo ng pag-ibig, at higit sa lahat, ilagay mo yung isipan mo doon sa mga bagay na tama. Ang problema sa marami sa atin ngayon, ang laman ng ating isipan, ano po, puro social media, puro games, ano po, puro mga chismis at kung ano-ano pa. Alam niyo po, pagka naroroon palagi ang inyong isipan, madadaig talaga kayo ng takot. Ilagay ninyo yung inyong isipan sa kayang gawin ng Diyos sa inyong buhay, sa potential ninyo bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nyo kay Kristo Jesus, pwede nyong talunin ang takot sa inyong buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala, upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.